Ngayon ang ika-9 na buwan, nina Samantha at Hans bilang magkasintahan. Kaya naman naisip ng dalaga na bumili ng cake at sorpresahin ang kasintahan sa kondo nito. Matapos bumili, kaagad nga siyang nagtungo sa kanyang kotse at inilagay sa passenger seat ang cake at pinausad yon patungo sa kondo ng kasintahan. Habang nasa daan, hindi niya maiwasang mapangiti nang maalala ang nangyari sa kanila noong nakaraang araw. Yun na ata ang pinakamasayang araw sa kanya. Ang ipagkaloob sa lalaking minamahal ang pinakaiingat-ingatan. Nang makarating nga sa gusali, kaagad nga siyang nagtungo sa elevator at pinindot ang floor button kung saan naroon ang condominium ni Ethan. Lumapit siya sa pintuan at pinindot ang password nito. Ngunit pagbukas ng pintuan, hindi niya akalaing makikita nga niya ng mga sandaling yun. Nalaglag ang cake na hawak ni Samantha nang makita nga niya si Hans sa condominium nito na may kayakap na babae. Agad na itinulak ng binatang babae at bumaling sa kanya. Samantha, malamlam nga ang matang sambit nito sa pangalan niya. Hindi niya akalain na magagawa yun ng kasintahan. Kailan pa siya nito niloko? Naramdaman niya ang luha sa kanyang pisngi. Lumapit sa kanya ang lalaki. Hindi niya alam ang sasabihin ng mga sandaling yun. Sam, let me explain. Pakiusap nga nito dahil sa bugso ng damdamin. Binigyan niya ng malakas na sampal ang binata. Nagmarka ang kanyang kamay sa namumula nitong pisngi. Kailan mo pa ako niloloko, Hans? Sigaw nga niya. Nagkakamali ka, Sam. Mali ang... Huwag ka nang magpaliwanag, please. Huwag mo na akong lokohin pa. Sigaw nga niya. At dahil sa sobrang galit, pinulot nga niya ang cake at nilapitan nga ang babae. Saka itinampal sa mukha nito ang cake. Para sa'yo yan. Malandi. Sigaw nga ng babae saka tumalikod na nga at lumabas ng condominium. Saka pumasok sa elevator. Napakalaki pa naman ng trust issues ni Samantha. Akmang susundan nga siya ni Hans pero mabilis na sumara ang elevator. Isinandal niya ang likod sa elevator at umiyak ng umiyak. Hindi niya lubos akalain na magagawa yun ni Hans sa kanya. Lumandas nga ang luha sa kanyang pisngi. Kinuha niya ang panyo sa bag at kagad na pinunasan yun. Hindi niya dapat tiniiyakan ng manlulokong lalaki. Kung kaya niya akong palitan, puwes, kaya ko din siyang palitan. Nanggigigil nga na sabi ni Samantha. Naudot lamang yun nang biglang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya yon sa bag at nakitang si Hans ang tumatawag. Pinatay niya yon. May mensahe rin ng binata na nagsasabing kausapin siya nito at hayaang magpaliwanag. Magpaliwanag ka sa sarili mo. Naiinis nga na sabi ni Samantha. Pinigilan niyang sarili na maluha habang naglalakad nga siya sa labi ng kondo. Nang makasakay nga sa kanyang kotse doon, umiyak nga siya ng umiyak. Sobra nga siyang nasaktan sa nangyari. Isinuko pa man din niya ang sarili nito. Dito, nanlaki ang mga mata niya nang maalalang hindi sila gumamit ng proteksyon. Napatakip siya sa kanyang bibig at napailing-iling. No, hindi ako pwedeng mabuntis. Giit nga ni Samantha at pinasibad na nga ang sasakyan paalis sa lugar na yon. Mula sa ginagawang report ni Samantha, napatayo siya nang biglang maghilab ang tiyan niya. Dali-dali siyang tumayo at nagtungo sa banyo ng kanilang opisina at doon nagdududuwal. Nang matapos magmumog nga ay napakamot na nga lamang siya sa kanyang sentido. Pinakatitigan niya ang sarili sa salamin. Ilang linggo na siyang ganun. Lumakas ang tibok ng kanyang puso nang maalala pa na hindi pa siya dinatnan nitong buwan na to. Nanlaki ang mga mata nang may mapagtanto. Okay ka lang? Para ka kasing nakakita ng multo ah. Tanong nga sa kanya ng ka-office mate niya nang makapasok nga sa banyo. Napangiti na nga lamang siya. Ayos lang ako. Tanggi nga niya sa kapinunasan ng bibig at lumabas. Nang sandaling yun ay sinikap ni Samantha na mag-concentrate sa trabaho kahit na paminsan-minsan ay pumapasok sa isip niya
ang mga nangyari sa kanya nitong mga nakaraang araw. Hanggang sa dumating ang lunch, bigla siyang nag-crave ng ginataang gulay. Sakto naman na may ginataang gulay sa kantin. Bumili siya noon. Napatingin nga sa kanya si Claudia, nakasabayan niya ngayon. Halos lahat ng nasa department nila ay ka-close ni Samantha. Nasa pakikisama yun. Nakakunot noo ito. Hindi ka naman kumakain ng ginataan ah. Diba, ayaw mo ng gata? Natigilan nga si Samantha. Oo nga pala, hindi pala siya kumakain ng ginataan. Ngumiti na nga lamang si Samantha. Wala lang, gusto ko lang subukan kung masarap. Nakangiti na nga lamang nito na sabi bilang palusot. Malalaman niya mamaya ang mga nangyayari sa kanya. Kailangan niyang gumamit ng pregnancy test para malaman kung tama ba ang kutob niya. Tumango-tango na nga lamang ito at hindi na nagtanong pa. Matapos kumain, bumalik na nga sila ni Claudia sa opisina at tinapos na ang mga dapat gawin. Pagka-out nga niya, nagtungo siya sa isang butika at bumili ng PT. Huminga siya ng malalim at pumasok na nga si Samantha sa kotse at pinasibad yun pa uwi. Habang nagmamaneho pa nga siya, ay sobra-sobra ang kaba niya. Nang makauwi, kaagad nga niyang sinubukan ang pregnancy test at makalipas ang ilang minuto, nakita niya ang 2 pulang guhit na yun. Napaupo nga si Samantha sa sahig ng banyo at napasapo sa kanyang noo. Hindi niya akalain na magbubunga ang isang gabi na may nangyari sa kanila ni Hans. Sa bagay, ano pa ba ang aasahan niya? Hindi ito gumamit ng proteksyon. Sinikap niya ang sarili na maging matatag. Kaya ko to. Kaya kong buhayin ang sanggol na nasa sinapupunan ko nang wala ang tulong niya. Matigas nga, nasabi ni Samantha. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa kusina. Kailangan malaman ng kanyang ina ang sitwasyon niya. Namatay ang kanyang ama noong siya ay nasa elementarya pa lamang dahil sa sakit na diabetes. Kaya magmula noon, ang ina na nga niya ang naging ama niya at talagang itinaguyod dito sa pag-aaral. Hanggang sa makatapos nga siya sa kolehiyo, nadatna niya ito na nagluluto ng hapunan nila. O anak, dumating ka na pala. Nagluto ko ng pansit, tikman mo. Paanyaya nga nito sa kumuha ng plato at nagsandok ng pansit sa kaldero at inilapag iyon sa lamesa. Nagpasalamat siya at umupo na nga sa mesa si Samantha. Nagsandok na nga rin ito ng pansit para sa sarili. Huminga si Samantha ng malalim para mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Nay, tawag pansin nga niya sa kanyang ina. O bakit? Magiliw pa nga na tanong ng ina. Buntis po ako. Sambit nga ni Samantha. Natigilan nga ang kanyang ina at biglang lumingon sa kanya. Ano? Sinong ama? Mahinahon nga nitong tanong. Si Hans po, pero ayoko na pong ipaako sa kanya ito dahil hindi ko na po alam kung nasaan siya, Nay. At alam niyo naman ang panloloko na ginawa niya sa akin, hindi ba? Ayoko na pong magkaroon ng ugnayan sa kanya. Alam niyo naman po kasi yung pinagdaanan ko nung kabataan ko. Nung elementarya pa lamang ako, nung nahuli niyo si tatay, nandun po ako. Nakita ko po siya ng 2 kong mga mata. Kaya po simula nung nagkaroon na po ako ng trust issues at hindi na po yun nawala. Kaya ko naman pong buhayin tong bata sa sinapupunan ko na Magsusumikap ako. Nagtaas nga si Samantha ng muka at pinakatitigan ng ina. Ngumiti naman ito at hinawakan na nga lamang ang kanyang kamay. Oo naman nak. At saka nandito naman ako para suportahan ka. Biyaya ang batang yan. At gusto ko na rin na magkaapo. Pabiro pa nga nitong sabi para gumaan naman ang atmosphere. Naluha nga si Samantha sa sinabi ng ina. Hindi niya akalain na susuportahan siya ng kanyang ina. Tumayo siya at niyakap ito. Salamat po, Nay ha. Mangiyak-ngiyak nga niyang sabi. Ano ka ba? Ayos lang yun. Ang mahalaga may apo na ako ngayon. Masigla nitong sabi, saka humiwalay sa kanya at hinaplos ang kanyang tiyan. Baby, hintayin ka ni Lola. Pagkausap pa nga ng ina ng babae sa kanyang tiyan, napangiti na nga lamang si Samantha. Masaya siya dahil suportado ang kanyang pagbubuntis ng kanyang ina. Kinabukasan ay kinuwento nga niya yon sa kaibigang bakla na si Bernard.
What? Buntis ka? Sigaw nga ng bakla niyang kaibigan na si Bernard nang magkita nga sila sa isang restaurant ng linggong yun. Day off niya at day off rin nito. Nagtatrabaho ito sa kumpanya na pag-aari ng tito nito bilang marketing director. Gusto nga nito na magtrabaho siya roon pero tumanggi siya. Masaya siya sa trabaho niya ngayon pero minsan naiisip niya na magtrabaho roon para makasama ang kaibigan. Pinandilatan niya ito ng mata dahil medyo napalakas ang pagkakasabi nito na ang iba ay napatingin pa nga sa direksyon nila. Kaya sabi nga ng baklang si Bernard, "Oops, sorry, nagulat lang ako." Hinging pa umanhin nga nito, bumuntong hininga siya. Sagot naman ni Samantha sa kanya, "Oo, buntis ako. Nagbunga ba naman yung nangyari sa amin ni Hans, Nard?" Ngumiti nga siya. "Kaya ko namang i-provide ang pangangailangan ng bata. At saka, suportado naman si nanay eh." Wika pa nga ni Samantha. Hinawakan nito ang kamay niya. Iisipin na nga ng mga naroon na para lamang silang magkasintahan. Ganun sila ka-close. "Hoy, nandito lang din ako bakla. Para sa'yo at handa kang suportahan." Nakangiti nga nitong sabi. Napangiti naman si Samantha at nagpasalamat. Sa kabilang banda, natapos na nga si Hans sa ginawang operasyon ng pasyente niya. Tinanggal niya ang gloves at nagtungo nga sa kanyang opisina. Sumandal sa kanyang swivel chair at napatitig nga sa kisame. Biglang sumagi sa isip niya si Samantha. 2 buwan na nga silang hiwalay nito. Kamusta na kaya siya? Hindi niya napigilang itanong sa kanyang sarili. Ilang buwan ang lumipas, lumalaki na nga ang tiyan ni Samantha at mas lalo nga siyang naging maalaga sa kanyang sarili para sa kanyang pagbubuntis. Iniwasan niyang kainin ng mga bawal at mga hindi dapat gawin. Twice a month nagpupunta nga siya sa OB-GYN para malaman ng kumusta ang sanggol. Healthy raw ito kaya alagaan niyang mabuti. Hindi niya akalain na ganun pala ang pakiramdam kapag buntis ka. Excited ka na mailuwal ito, mapalaki ng maayos at mabigyan ng magandang kinabukasan. Nasa labas nga siya ng gusali nang makita nga si Bernard na naglalakad palapit sa kanya. Narinig pa nga ni Samantha ang mahinang pagtili ng kasamahan niya na si Claudia. Bumulong ito. "Ang gwapo talaga ng kaibigan mo, girl. Alam mo, nakakapanghinayang nga lang dahil baklo siya." Malungkot nga nitong sabi kunwari. Natawa na nga lamang si Samantha. "Ganun talaga. Alam mo naman, karamihan ng bakla ngayon, pogi." Segunda pa nga ni Samantha na mas ikinalungkot nga ng mukha ng katrabaho. "Hello girls." Bati sa kanila ng kaibigan na may pagkumpas pa ng kamay ng makalapit nga ito. Binati nila ito pabalik. Niyaya na nga siya ng kaibigan na umalis na. Nagpaalam na nga siya kay Claudia saka nagtungo na nga sila sa nakaparada nitong kotse na nasa di kalayuan. Pinagbuksan pa nga siya nito ng pintuan. Natawa na nga lamang siya ng mahina. "Gentleman ha?" Pangasar pa nga niya. Natawa na nga lamang sina Bernard at Samantha saka pumasok na nga sila sa loob. Nasa daan na nga sila nang magsalita si Bernard. Girl, kamusta naman si baby?" Mahinihin nga nitong tanong. "Ayos lang naman," tugon naman ni Samantha. "Wala ka bang balak na sabihin yan kay Hans ha? For sure may cellphone number naman ito sa kanya." Dagdag pa nga ni Hans, "May karapatan naman kasi siyang malaman na anak niyang dinadala mo kahit man sabihin mo na niloko ka niya, Sam. Remember, paglaki ng bata, hahanap-hanapin niya ang kanyang ama." Seryoso? Gamit nga ang baklang boses na sabi nito. At pinalingan nga siya ni Sam. Napatingin nga siya sa labas ng sasakyan. Hindi alam kung anong isasagot sa sinabi ng kaibigan. Tama naman kasi ito. May punto talaga. Hindi ko alam eh. Pero kung talagang gusto niyang panagutan ako, edi siya dapat ang gumawa ng paraan para makita ko. Matigas nga na sabi ni Samantha. Bumuga nga ng marahas na hininga si Bernard. "Girl, itinaboy mo siya, di ba? At saka, mahalay ba niya? Nabuntis ka?" Biglang bumalik nga sa isip nga ni Samantha ang ginawa ni Hans. Hindi niya kayang ipakilalang anak dito. "Hindi ko siya kailangan. Kaya kong alagaan at bigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko. Paglaki ng aking anak, sasabihin ko ang totoo na naghiwalay kami ng ama niya.
Ipaparamdam ko sa anak ko na hindi niya kailangan ng ama. Matigas nga na sabi ni Samantha. Umiling na nga lamang ang kaibigan na si Bernard at ipinagpatuloy nga ang pagmamaneho. Mabilis na lumipas ang buwan at sumapit ang 7 buwan ng pagbubuntis ni Samantha. Hindi pa nga siya tuluyang nakapag-leave sa kanyang trabaho. Kapag 8 months na nga ang dinadala niya, magli-leave na nga siya. Alam naman ng mga katrabaho niya ang nangyari sa kanya. Kahit na alam ng mga ito ang sitwasyon niya ay hindi niya nakitaan o nakaringgan ng panghuhusga ang mga ito. Excited na nga ang mga to na makita ang baby niya, kaya sobrang thankful nga talaga ni Samantha sa mga to. Hindi man naging maganda ang sitwasyon niya sa ibang bagay pero marami pa ring bagay na pwedeng ipagpasalamat. Nay, punta po muna ako sa OB ko Paalam nga ni Samantha sa kanyang ina. Hindi na nga niya sinabi rito ang pakay niya dahil gusto nga niyang masurpresa ito. Balak niyang ipatingin kung babae ba o lalaki ang anak niya. Excited na nga siyang malaman ng kasarian nito. Pinayuhan nga siya nito na mag-ingat. Nang makarating na nga sa klinik, kaagad nga siyang pinahiga ng doktora sa higaan at nagsimula na ngang iskan ang kanyang tiyan. Hindi niya maiwasang mapangiti at maluha nang makitang gumagalaw ngayon sa monitor. Congratulations! It's a baby boy! Masiglang sabi naman ni doktor. Salamat po, Dok. Sana kamukha ng anak pag iniluwal niya ito dahil tiyak na malaki ang magiging problema kapag kamukha nito si Hans. Nang matapos nga, lumabas na nga siya ng klinik at nagtungo nga sa malapit na department store for kids para mamili ng mga damit. Hindi naman halatang excited siya, no? Excited na excited talaga siya. Nagtungo nga si Samantha sa boys section. Abala siya sa pamimili nang makarinig nga siya ng boses na nag-uusap sa di kalayuan. Nanlaki ang mga mata ni Samantha nang mapagsino ang boses na yon. Hans? Hindi niya mapigilang itanong sa sarili. Kaagad nga siyang nagtago sa isang poste at sinilip kung sino ang nag-uusap na yon. Napatakip nga siya nang bibig nang makita nga si Hans. Kasama ang isang magandang babae. Napaawang ang kanyang labi nang makitang buntis ito. Napahaplos pa nga siya sa kanyang tiyan. Mukhang magiging anak sa labas pang anak ko. Anya at natawa na nga lamang ng mahina. Nagtago na nga lamang si Samantha. Mabuti na lang at walang gaanong nagagawi roon. Napasandal siya sa pinagtataguan nang tumingin sa direksyon niya si Hans. Nakarinig nga siya ng papalapit na yabag. Napapikit na nga lamang si Samantha dahil pakiramdam niya patungo nga ang mga yabag na yon sa direksyon niya. Hans, let's go? Anyaya naman bigla ng babae. Narinig na nga lamang niya na papalayo na ang mga yabag at nakahinga naman roon nang maluwag si Samantha. Muntik na nga siya roon kung sakali man na nakita siya nitong buntis. Madali lang naman idahilan na hindi ito ang ama ng dinadala niya. Pagkarating sa bahay at maibaba ang mga napamili niya, nanghihinang napaupo nga siya sa upuan. Sakto naman na lumabas ang kanyang ina sa kusina at nakita nga siyang nakatulala. May problema ba? Tanong nga nito. Lumapit ito sa kanya at hinawakan nga ang kamay ni Samantha. Tinignan niya ang kanyang ina at tila nalungkot nga. Nakita ko po si Hans, Nay. Sa department store, may kasamang babae, buntis. Paliwanag nga ni Samantha. Napasinghap ito. Baka girlfriend niya yun at nabuntis niya. O di kaya asawa na niya. Komento naman ng kanyang ina. Ang kinakatakot ko lang po, paano kung paglaki ng anak ko ay hanapin ito ang kanyang ama? Paano ko sasabihin sa kanya na anak siya sa labas? Nanghihina nga niyang sabi. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Hinaplos nito ang kanyang pisngi at ngumiti. Huwag mo nang isipin yan, anak. Nakakasama yan sa bata. Mag-focus ka na lang muna sa mga dapat mong gawin. Lalo na at malapit ka ng mga anak. Saka mo na isipin kapag nandyan na. Dahil wala namang problema na hindi nasusolusyonan. Basta magtiwala ka lang sa sarili mo at sa Diyos. Puno ng determinasyon na sabi nito. Niyakap nga niya ito. Salamat po talaga, Naya. Dahil hindi ninyo ako itinakwil sa kabila ng sitwasyon ko. Ni hindi kayo nagalit sa akin. Naluluha nga na sabi ng babae.
Hinagod-hagod naman ng ina ang likod ni Samantha. Hinarap niya ito, pinakatitigan siya ng kanyang ina. Anak kita ikaw na lang ang meron ako. Bakit naman kita itatakwil, di ba? At sa kagaya ng sabi ko, yung nasa sinapupunan mo, blessing yan. Nakangiti nga nitong sabi. Matapos magpasalamat, ay niyaya nga siya ng ina na magtungo sa kusina para kumain ng pananghalian. Sumapit ang ika-9 na buwan ng pagbubuntis ni Samantha. Laging nakaalalay sa kanya si Bernard. Nariyan na binibisita siya nito at may dalang pagkain gaya ng prutas, gulay at iba pa. Sobrang thankful talaga niya sa kanyang kaibigan at tatanawin niyang utang na loob ang lahat ng mga ginagawa nito. Binibiro pa nga niya ito na magiging ninang nga siya ng kanyang anak. Thank you sabi nga ni Samantha nang minsan dinalaw nga siya ni Bernard. At nagdala pa nga ito ng mga prutas at pagkain. Ano ka ba? Wala yun! Boses babae pa nga nitong sabi. Madami ang nagkakagusto rito pero wala Pusong babae talaga. Balita niya kasintahan nito ang isa sa anak ng mga business partners ng tito nito. Hindi naman hadlang ang magulang ng lalaki at gusto ng mga ito, si Bernard. Kamusta na kayo ni Ivan? Tanong pa nga niya at sumimangot naman si Bernard. Ayun! Nasa Hong Kong ang akla. May business meeting raw, girl. Tiyak na may nakatagpo na namang magandang babae yun. Nakasimangot nga nitong sabi. Natawa na nga lamang nang malakas si Samantha at tinampal ang braso nito sa kapinisilang pisngi nito. Wala ka bang tiwala sa beauty mo ha? Tudyo pa nga na tanong ni Samantha. Napabuntong hininga na nga lamang sa Bernard at iniba na nga ang paksa. Abala sila sa kinakain ng mansanas habang nagkukwentuhan sila patungkol sa babaeng nakita niya na kasama ni Hans. Nang maramdaman nga ang paghilab ng kanyang tiyan, napahawak nga si Samantha roon. Napatingin naman sa kanya ang kaibigan. Okay ka lang? Nag-aalala nga nitong tanong. Napangiwi nga si Samantha. Akala, sumakit kasi bigla yung tiyan ko May sumipa. Sagot nga ni Samantha. Kabuanan na niya at masakit ang tiyan niya paminsan-minsan pero ngayon lang sumakit ang tiyan niya ng ganito. Hanggang sa maramdaman nga niyang may tumutulo na nga sa kanyang hita. Nanlalaki ang mga matang napatingin siya kay Bernard. Pumutok na ata yung palatubigan ko, best! Sambit nga niya. Oh my gosh! Oh my gosh! Bulalas naman ang kaibigan, sa kadali-dali nga siyang binuhat patungo sa sasakyan niya. Imbes na masaktan, natawa na nga lamang si Samantha sa pinaggagawa nito. Pinuhat mo talaga ako, anya habang tumatawa. Hey, bakla, lalaki pa rin ko no? May muscles pa rin ako, tsaka sobrang nag-aalala na ako sa'yo. Sigaw pa nga ni Bernard. Nang makarating na nga sila, sa kanyang sasakyan kaagad nitong binuksan ang passenger seat at isinakay siya roon. Nagmamadali naman na umikot ito at pinasibad ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital. Nagkataon kasi na wala ang kanyang ina dahil biglaan itong pinapasok ng boss. Nagtatrabaho sa isang supermarket ang kanyang ina, kaya kahit papaano hindi sila kinakapos sa budget, lalo't magaling itong maghawak ng pera. Ininda niya ang sakit habang nilakbay nila ang daan patungo sa ospital. Pero ang napili ni Bernard ay isang pribadong ospital para maasikaso ng maayos. Nang makarating kaagad nga siyang inalayan ni Bernard papasok sa loob ng ospital, isinakay nga si Samantha sa stretcher at isinugod sa emergency room habang nakasunod roon si Bernard. Sa kabilang banda, kumatok si Nurse Kelly sa opisina ni Hans. Sir, kailangan po kayo ng emergency room. May manganganak po. At kailangan po kayo ni Dr. Cecil. Sabi nga ni Nurse Kelly nang mapagbuksan nga ni Hans ito ng pintuan ng kanyang opisina. Hindi niya mawari pero nakaramdam nga ng kaba si Hans ng mga sandaling yun na parabang malapit sa kanya ang manganganak. Kaagad nga siyang nagtungo sa emergency room at pumasok. Lumapit nga si Hans sa pasyente na ngayon ay makikita na nga sa mukha ang hirap. Natigilan nga siya nang mamukha ng pasyente. Pinilit niya na hindi kakitaan ng pagkabigla ang kanyang mukha. Nakapikit kasi ito dahil sa hirap na nadarama. Doc Hans, nandito na po pala kayo.
Saad nga ni Doktora Cecil. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pagtingin ng babae sa kanya. Ang babaeng yun ay walang iba kundi ang kanyang ex-girlfriend na si Samantha. Napatingin nga si Samantha sa lalaki na naroon. Matangkad ito at magandang tindig. Higit sa lahat gwapo. Ito ba ang ama ng bata na nasa sinapupunan pa lang ni Samantha? Nakaramdam nga siya ng kirot sa dibdib sa isiping yun. Tinignan niya ang lalaki at nakitang matalimang titig nito sa kanya. Hindi siya nagpatalo rito. "Sir, pwede ba na lumabas muna kayo?" Tanong nga ni Hans kahit ang totoo, naiinis siya kay Bernard na inakala nga niyang asawa at ama ng ipanganganak nga ni Samantha. "No, dito lang ako. Babantayan ko si Sam." Matigas nga nitong sabi. "Nard, dun ka na muna sa labas." Nahihirapang sambit naman ni Samantha. Huminga ng malalim ang lalaki at tinignan muna ang kanyang kaibigan na si Samantha saka lumabas na nga si Bernard. "Ira na misis," sabi nga ni Dr. Cecil. Nadagli naman itong ginawa. Si Hans naman ay tinulungan nga si Cecil hanggang sa mailabas ang sanggol. "Wow! It's a baby boy!" Sigaw nga ng doktora na si Cecil. Kinuha niya ang sanggol sa doktora at tinignan at hindi nga niya mawari pero nakaramdam nga si Hans ng lukso ng dugo ng mga sandaling yun o baka guni-guni nga lang niya dahil pinangarap nga niya na sana anak na nga lang niya yun. Sa tagal nilang magkahiwalay ni Samantha, hiniling nga ni Hans na sana nabuntis niya ito para puntahan siya at sabihin na ama siya ng dinadala nito pero nagkamali siya dahil nabuntis pala ito ng iba. Napatingin nga si Hans kay Samantha at mahimbing na itong natutulog. Kahit pagod ito, napakaganda pa rin. Nagising si Samantha na nasa ibang pribadong silid na nga siya. Napatingin siya sa lalaking mahimbing na natutulog sa sofa. Si Bernard. "Bernard," tawag nga niya sa pangalan ng kaibigan. Agad naman itong gumising. "Oh my gosh, bakla, buti naman at gising ka na. Nag-aalala ko sa'yo ng sobra." Bulalas pa nga nito, sa kanilapitan nga siya at naupo sa silya na naroon. "Okay ka lang ba?" Nag-aalala nga nitong tanong. Tumango naman si Samantha. "Nasaan si baby?" Tanong nga niya bigla. Bago pa man makasagot ang binata, bumukas na nga ang pintuan at pumasok roon ang isang nurse. Tulak-tulak ang kanyang anak na nakahiga sa isang mini carrier. Tumulo ang luha ni Samantha ng mga sandaling yun nang makita ang anak. Nang maitabi na nga yun sa kanya, umalis na nga rin ito. Tinulungan nga siya ni Bernard na maitabi sa kanyang sanggol. "Ang gwapong bata, mana sa tatay." Sambit pa nga ni Bernard kaya nakatikim nga sa kanya ng masamang tingin. Natawa nga lang si Bernard ng mahina at napairap na nga lamang sa hangin. "My gosh, Sam, kung alam mo lang kung gaano ko kinaya ang sarili ko na maging lalaking lalaki kunwari sa harapan ng ex mo na nagpaanak sa'yo." "Alam mo pa kung anong napansin ko?" Tanong pa nga ni Bernard. Kumunot ang noon ni Samantha nang hinimas-himas ang braso ng anak. "Ano?" Tanong nga ni Samantha habang salubong ang kilay. Malay ba niya na dito naka-duty ang ex-boyfriend niya? Ex-boyfriend niya pero ama naman ng sanggol na nasa kanyang tabi. Nang makita niya ito, kanina kaagad nga siyang nag-iwas ng tingin at sinikap na hindi ito bigyan ng pansin dahil nag-focus na nga lamang si Samantha na maisilang nang matiwasay ang sanggol. At saka sa tingin naman niya, hindi na nito hahabulin ang bata dahil tiyak na magkakaroon na nga rin ito ng anak. "Hey, Samantha, nakikinig ka ba?" Iyon ang narinig niya na sabi nga ng kanyang kaibigan. "O bakit?" Inirapan nga siya nito. "Alam ko kung sino na naman niyang iniisip mo. Si Hans, no?" Nakataas nga ang kilay na sabi nito. Huminga ng malalim si Samantha. Paano kung maisip niya na anak niya ito? Paano kung kunin niya sa akin ang anak ko? Anong gagawin ko, Nard? Nagugulahan nga na tanong ni Samantha. "Hindi yun mangyayari. Ipaglalaban natin ang kustodiya ng bata sa'yo. I'm always here for you, best." Sinsero nga nasabi ni Bernard. "Maraming salamat, Nard, ah." Sinsero din, nasagot naman ni Samantha. Nang biglang bumukas nga ang pinto at pumasok nga roon si Hans. Sabay na napatingin ang dalawa dito. "Pasensya na, mukhang may naistorbo ata ako." Hinging paumanhin naman ng doktor.
Wala naman, Doc. Ano pong kailangan mo? Tanong nga ng kaibigan sa lalaking boses. Gusto niyang bumunghalit ng tawa dahil sa ginawa nito pero pinigilan na nga lamang ni Samantha. Alam niyang ginagawa nito yun para nga sa kanila. Mas mabuti na rin yun na isipin ni Hans na may relasyon nga sina Bernard at Samantha, na si Nard ang ama ng bata. May ituturok lang ako na dextrose niya. Sagot nga ni Hans. Lumapit ang lalaki sa dextrose niya at may itinurok doon. Hindi siya tumitingin rito. Nang matapos, nagsalita ito. Kamusta ka na, Miss Santos? Tanong nga ni Hans. Hindi pa rin siya tumitingin rito. Ayos lang naman, Doc. Sagot naman ni Samantha. Tumango-tango ito at nagpaalam ng alis. Pagkalabas nito ay pinakawalan nga ni Samantha ang pinipigilan na paghinga. It means may epekto pa rin siya sa'yo. Sambit ka agad ni Bernard kay Samantha. Malamlam ang mga matang tumingin nga siya rito. Mawawala ba yun? Siya kaya ang ama ng anak ko. Huminga nga muli si Samantha ng malalim at ginagap naman ni Bernard ang kamay niya. Huwag mo nang isipin yun, best. Mag-focus ka na lang muna sa anak mo. Ito palang napansin ko kanina kay Hans. Selos ang nakikita ko sa mga mata niya. Yun lang at umalis na nga ito at umupo sa sofa. Magpapahinga muna ako. Paalam nga nito. Nang mga sandaling yon napaisip nga si Samantha. Imposibleng may nararamdaman pa para sa kanyang dating kasintahan. Pero lalaki pa rin si Bernard kaya alam nito ang tingin ng isang nagseselos. Biglang sumagi sa isip niya ang pagtataksil ng kanyang dating nobyo. Umirap nga siya sa hangin. Nagtaksil pa rin siya at isa pa, may kasintahan na siya. Naiinis nga niyang sabi bago ipinakit ang mga mata. Pagka-uwi ni Hans ng gabing yun ay nakahiga na nga siya sa kanyang malambot na kama. Napatitig siya sa kisame. Inisip ang mga nangyari ng araw na yun. Kung susumain, 9 na buwan na silang naghiwalay ni Samantha. Ibig sabihin, nang maghiwalay sila, may nangyari sa kanila ng lalaking yun? Habang tinitignan nga niya kaninang sanggol, pansin niya sa labi at kilay nito na parang may pagkakahawig sa kanya. Hindi pwede na ganito lang ang nararamdaman ko. Kailangan masagot ang mga katanungan sa aking isipan. Sambit nga ni Hans. Tumayo siya at kinuha ang kanyang bag, ang cellphone niya at tinawagan ang kilalang private investigator. Ito lang ang makakatulong sa kanya ng mga sandaling yun. Ilang ring ang lumipas bago nga ito nasagot. Oh Hans, may problema ba? Bungad nga agad ng kausap sa kabilang linya. Natawa naman siya. Hindi ba pwedeng tumawag ako para kumustahin ka? Biro pa nga ni Hans rito. Natawa naman ang kausap. Ayos lang naman. Pero alam ko na may kailangan ka, kaya napatawag ka sa akin, di ba? Tanong nga ulit nito. Huminga ng malalim si Hans. Yes, Billy. May kailangan nga ako sa iyo eh. Yun ang totoo. Tugon nga ni Hans. Spill it, bro. Ani naman nang nasa kabilang linya. May pagagawa sana ako sa iyo. Panimula nga ni Hans at nagsimula na ngang magkwento patungkol sa kanila ni Samantha. Sa nangyari sa kanila 9 months ago, ang pagpapaanak niya at ang pagkakahawig nila ng anak nito. Gusto kong malaman kung sa akin pa yung bata na isinilang niya. Mariin nga nasabi ng lalaki. Madali lang yun. Kailangan nating makausap ang mga taong pinagkakatiwalaan niya gaya ng katrabaho at kaibigan. Ako na ang bahala na mag-imbestiga. Sa kung saan siya nagtatrabaho, I need 1 week para maibigay ang resulta ng investigasyon ko sa iyo. Saad nga ng kaibigan. Matapos magpasalamat, pinatay na nga niyang tawag. Napatitig siya sa itim na kalangitan. Kung sana nakinig lang si Samantha sa kanya noon, edi sana hindi sila naghiwalay hanggang sa unti-unting bumalik sa kanya ang nakaraan. Ilang araw na nga rin na iniisip ni Hans ang sanggol. Kahit nasa trabaho nga siya, minsan sumagi yun sa isipan niya. Makalipas ang 1 linggo, nakatanggap nga siya ng tawag. Nasa silid siya ng mga sandaling yun katatapos ng magbihis. Kagagaling lang din niya sa ospital at katatapos nga lang ng shift niya. Dinampot nga ni Hans ang cellphone na nasa bedside table at nang makita na si Billy ang tumatawag, kaagad niyang sinagot yun. Billy, any update? Bungad kaagad nga niya sa kaibigan. Natawa ito sa sinabi niya. Wala bang good evening muna bro dyan?
Biro pa nga nito na ikinatawa na nga lamang niya. Alam kasi nito kung gaano siya kaabala at mahalaga sa kanya ang bawat sandali. Tumikim nga ito. Okay, napatawag ako para sabihin na may nakausap na ako sa isa sa mga katrabaho ni Samantha. Katakot-takot na pangungonsensya ang ginawa ko para lang pumayag siya na makipag-usap sa akin. Natatawa nga nitong sabi. Bigla namang nakaramdam ng guilt roon si Hans dahil kailangan pa nilang gumamit ng tao para malaman lamang ang tunay na pagkatao ng sanggol. Ngunit sinabi niya na karapatan naman niyang malaman ang pagkatao nito dahil malaki ang posibilidad na baka anak niya ang sanggol. Dahil ng gabing iyon ang may namagitan sa kanila ng dating nobya, sigurado siya ang kauna-unang lalaki na nakakuha dito. Matapos sabihin ni Billy ang lugar at oras kung saan sila magkikita ng babae, pinatay na nga niyang tawag at humiga sa kanyang kama. Napapikit siya nang madama niya ang lambot noon. Sobrang pagod siya ngayon. Napangiti siya ng isiping bukas ay malalaman na nga niya ang katotohanan. Sa wakas, malalaman ko na ang totoo. Sambit nga ni Hans at ipinikit ang mga mata hanggang sa makatulog siya. Pagkatapos ng operasyon na isinagawa ni Ethan, nagtungo nga siya sa kanyang opisina at nagbihis at napatingin nga siya sa orasan. 11:00 na. 11:00 ang lakad niya. Matapos makapagbihis, lumabas na nga si Hans ng kanyang opisina at nagtungo sa parking lot ng ospital sa kapinausad nga ang kanyang sasakyan patungo sa Carmen's Restaurant. Nang makarating nga siya roon, kaagad niyang ipinark ang sasakyan sa parking area. Umibis na nga siya, saka tumayo sa gilid. Kinuha niya ang cellphone number ng babae kanina para matawagan ito dahil hindi naman niya ito kalala. May ipinadala naman ng litrato ang kaibigan pero mas mainam na makausap niya ito mismo lalo at maraming tao sa restaurant ng sandaling yun. Dahil lunchtime, idinayal nga niya ang numero ng babae. Ilang ring lang ay sinagot na nga nito. Hello, sino po ito? Bungad nga ng babae. Nagpakilala naman si Hans rito. Nasa restaurant ka na ba? Nandito na ako sa labas. Sagot nga niya. Tumikim ito at halatang kinakabahan nga ang babae. Papunta pa lang po, Dok, nakasuot po ako ng dress na black and white. Sagot nga ng babae. Napatingin nga si Hans sa harapan, nakita na nga ang babae na may hawak na cellphone at may suot nga na black and white na dress. Nang magtamang kanilang mga mata, ngumiti lamang ito. Binati niya ito nang makalapit na nga sa kanya. Nihaya niya ito sa loob. Napili niyang mesa ay ang mesa sa sulok. Pagkaupo nila, umorder na nga sila. Nang may lumapit na crew, hinarap nga ni Hans ang babae nang makaalis ang crew. Inilahad ang kamay. Hans Evangelista nga pala. Pagpapakilala nga niya sa sarili. Tinanggap naman ito ng babae. Saad nga lamang ni Hans, huwag kang kabahan. Wala akong gagawin na masama sa'yo. May gusto lang talaga akong malaman. Sagot nga niya. Huminga ng malalim ang babae at tinanggap ang pakikipagkamay niya at nagpakilalang si Claudia. Kinakabahan ako. Tiyak na magagalit sa akin si Samantha kapag nalaman niya ito. Malungkot nga nitong sabi. Pinagsiklop nga niya ang kamay sa mesa. Walang masama kung katotohanan ang sasabihin mo, hindi ba? Bakit ka magigilty kung para naman yun sa kapakanan ng isang tao? Nakangiti ngang sabi ni Hans na panimula. Sakto naman na dumating na nga ang kanilang pagkain. Nang mailagay yun ng crew, nagsalita si Claudia na may kasamang pagbuntong hininga. Kain muna tayo. Tiyak na, gutom ka na. Magiliw nga niyang sabi. Nagsimula na nga silang kumain. Nasa kalagitnaan na nga sila nang magsalita si Ethan. Gusto ko lang talagang malaman kung ako ba ang ama ng sanggol na dinadala ni Samantha sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan dati. Ako ang nagpaanak sa kanya at nang makita ko ang bata, may similarities kami sa ilong at kilay. At bukod pa doon, lukso ng dugo ang aking naramdaman. Kung hindi ko siya anak, bakit ko mararamdaman ang ganun, hindi ba? Kaya humingi na ako ng tulong sa kaibigan ko at nagpapasalamat ako dahil pinaunlakan mo siya na makausap ako. Tatanungin kita, ulit, kilala mo ba ang ama ng anak ni Samantha? Walang paligoy-ligoy nga na tanong ni Hans. Napakagatlabi na nga lamang ang babae na kausap, nakatrabaho nga ni Samantha. Mabuti na lang at walang gaanong tao sa pinwestohan nila kaya walang nakarinig sa pinag-uusapan nila.
Siyempre mahina lang din ang boses niya na saktong maririnig nga ni Claudia. Tumango ito. Opo, kilala ko. At ikaw yun, Hans. Sagot nga niya. Nakayuko ito pero nag-angat din ng tingin at pinakatitigan nga siya. Actually, ginagawa ko to para na rin sa bata. Ayokong lumaki ang bata na walang ama. Kawawa naman ang bata. Alam ko ang nakaraan ninyo ni Samantha pero alam ko na hindi yun na rason para ilayo niyang bata sa'yo. Deserve mong malaman yun dahil may karapatan ka sa bata. Sinsero nitong sabi. Ngumiti naman si Hans at hindi niya naiwasan na tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang makonfirm nga na anak nga niya ang anak ni Samantha. Salamat Claudia. Tatanawin kong malaking utang na loob to sa'yo. Sinsero nga niyang sabi. Gusto ko lang linawin na hindi ko pinagtaksilan si Samantha. Bigla na lang akong hinalikan ng babae pagpasok niya sa loob at niyakap ng nasa kondo ko siya that time. At sakto lang na nakita kami ni Sam. Pero hindi ko rin naman masisisi si Samantha dahil alam ko kung saan nanggagaling ang trust issues niya. Elementary lamang siya nang mismong nasaksihan ng kanyang dalawang mata ang pagtataksil ng kanyang ama. Kaya hindi ko siya masisisi. Yung babae lang naman na nang halik at yumakap sa akin ang nagkakagusto sa akin pero mahal na mahal ko si Samantha. Puno ng sinseridad nga na sabi ni Hans. Tumayo na nga ang babae. Alam ko na magagalit sa akin si Sam kapag nalaman niya to at kung sakali man ako na ang kusang magsasabi sa kanya sa ginawa ko. Kung darating man yun, alam kong wala akong pagsisisihan dahil ginawa ko lang ang tama. Tugon nga nito at tumayo na. Tapos na nga rin naman silang kumain. Ngunit bago ito tuluyang umalis, lumingon ito at nagsalita. Hindi ko tinanggap yung pera dahil bukal sa puso ko na gawin to. Mauna na ako, Doc. Sabi nga ni Claudia at naglakad na nga palabas ng restaurant. Samantala, ang cute naman ni baby. Puri nga ng kanyang ina kay Shane, ang pangalan ng anak ni Samantha. Ngumiti si Sam at pinakatitigan ng cute na anak. May pagkakahawig sila ni Hans sa kilay at labi. Napansin din kaya to ni Hans? Kailan mo balak bumalik sa trabaho? Tanong nga ng kanyang ina. After 2 to 3 months po babalik na po ko. Tugon naman niya. Napakunot noo nga siya nang makarinig ng humintong tricycle sa tapat ng bahay nila. Sumilip ang kanyang ina sa bintana. Delivery po! Sigaw nga nang nasa labas. Delivery? Kanino galing? Tanong nga sa kanya ng kanyang ina. Nagkipit-balikat nga si Sam. Hindi naman niya alam kung kanino galing yon at wala naman siyang ini-expect na kahit na anong delivery. Kung kay Bernard, tiyak na sasabihin naman ito. Ako na pong kukuha. Ani na nga lamang ni Sam. Ipinasa nga niya ang baby na si Shane sa kanyang ina at lumabas. At nagtungo nga sa gate. Binuksan niya at hinarap ang delivery boy. Kanino galing? Tanong nga niya. Hindi ko po alam mami. Ayaw pong magpakilala. Wag po kayong mag-alala, safe naman po yan. Wika naman ng delivery boy. Wala na ngang nagawa pa si Sam kundi tanggapin ang box. Binitbit nga niya yun at dinala sa silid. Oh, kanida daw galing? Tanong naman ng kanyang ina. Umiling naman si Sam sa kinuha ang gunting sa bedside table para buksan ang kahon. Napaawang ang labi niya nang makitang may damit pambata, mga damit na para kay Shane. Wow! Sino naman kaya ang nagpadala niyan? May secret admirer ka ba? Usisa pa nga ng ina. Wala naman po, Nay. Tugon naman ni Samantha. Tinignan niya isa-isa yon at branded ang mga damit. Mukhang mayaman ang nagpadala sa kanya noon. Pero ang tanong, sino? Sa ilalim ay may nakatuping papel roon. Kinuha niya yon at binuklat. You don't need to buy him clothes. Please, take good care of him. Basa nga ni Sam sa nakasulat. Sa likod noon ay nakasulat ang isang numero. Kung gusto mo akong makita, i-text mo lang ako at makikipagkita ako sa'yo. Anytime, anywhere, kapag handa ka na. Mahina lang ang pagkakabasa ni Sam sa sulat para hindi yun marinig ng kanyang ina dahil baka mag-alala pa ito. Hindi kaya si Hans ang nagpadala ng lahat ng to? Hindi kaya alam na nito na anak nito ang bata? Pero ang tanong, paano? Sa bagay, ibang nagagawa ng pera. Oh my gosh, huwag naman sana. Sa isip-isip nga nito, ayaw niyang makasira ng pamilya dahil ang akala nga niya ang buntis nga na kasama ni Hans dati sa mall ay ang kanyang asawa at magiging anak.
Kahit ganun pa man nagpadala nga siya ng mensahe sa numero at tinanong kung kailan sila magkikita. Gusto niyang makita kung si Hans nga ba ito. Agad naman itong nagreply at sinabi na pwede ito bukas ng hapon at siya na raw ang bahala kung saan niya gustong magkita sila. Nang masabi niyang restaurant kung saan siya madalas kumain ng kanyang mga kaibigan ay pumayag ito. Gusto niya itong tawagan para marinig ang boses nito para makumpirma niya kung sino ito, pero minabuti na nga lamang niya na magkita na nga lamang sila para makita kung sino to. After lunch, ang napiling oras ni Samantha. Ang usapan nila ng lalaki ay 2:00 ng hapon at sakto naman sa oras ang pagdating niya sa restaurant. Pumasok siya sa loob at iginalang paningin. Nahinto ang kanyang tingin sa isang lalaki na nasa gilid lamang ng restaurant. Walang iba kundi si Hans. Kumunot ang noo ng babae. Anong ginagawa ni Hans dito? Sa isip-isip nga ni Samantha. Hindi na lang niya pinansin ang dating kasintahan at baka may katagpulang ito roon o kaya ang kanyang asawa. Nagtungo nga siya sa isang bakanteng mesa at nagpadala nga ng mensahe sa katatagpuin nga ni Samantha. Andito na ako sa loob ng restaurant, nasan ka? Yun ang sinabi ni Sam sa text message. Kaagad namang nagreply ang kanyang ka-text. Nakasuot ako ng white long sleeve polo na tinernohan ng black pants na nasa gilid lamang at nasa pangdalawahang mesa. Nagpalingalinga siya para tignan kung sino sa mga naroon ang kanyang kausap sa text hanggang sa huminto yun kay Hans. Tugmang-tugma ang suot nito sa sinabi ng ka-text niya. Tumayo nga ang dating kasintahan at naglakad na nga ito palapit kay Sam habang titig na titig sa kanyang mga mata. Napalunok na nga lamang ng paulit-ulit si Samantha dahil parang iba ang ibig sabihin ng titig ni Hans sa kanya. Wala na siyang kawala dahil kahit aalis nga siya, nakita na siya nito. Pwede ba akong umupo? Tanong nga ni Hans. Nag-iwas nga siya ng tingin. Ayoko. Matari na saad nga ng babae. Kahit ako talaga ang katagbo mo? Tanong pa nga ni Hans at doon nga niya tinignan. Bakit ka ba dito, Hans, ha? Ano bang trip mo? Mahina pero may kalakip na inis na tanong ni Sam. Pero umupo lang naman si Hans. Dahil nakipagkita ka sa akin, diba? Tanong pa nga nito na may ngisi sa labi. Tumayo nga siya. Hans, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Seryoso nga niyang sabi. Alam kong anak ko, ang sanggol, na ako mismo ang nagpaanak. May diin nga nitong sabi. Napatingin nga siya rito. Paano ka naman nakakasiguro, Hans, na anak mo nga ang sanggol? Naningkit ang mga matang sabi at bumalik nga siya sa pagkakaupo. DNA test. How about that? Nakangisi nga ang sabi ni Hans habang titig na titig sa babae. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata at kaagad nga niya yung pinunasan. Lumamlam ang mga mata ni Samantha. Sagad naman ni Hans, I'm sorry kung napaiyak kita. Hinging paumanhin ito. Napakagatlabi nga siya. Kung gagawin ito yon, malalaman nito ang totoo. Kaya mas mainam na ngang sabihin na lang niya rito ang katotohanan na anak nito si Shane. Narealize niya na may karapatan nitong malaman ng totoo. Hindi tayo pwedeng mag-usap rito. Saad nga niya. Niyaya nga siya ng dating kasintahan na sa kotse nito mag-usap. For privacy purposes na rin. Noong una ay nagalangan nga siya, pero sinabi ni Hans na wala itong gagawing masama. Sa bagay, kahit papaano may pinagsamahan sila kaya pumayag na nga lamang din si Samantha para matapos na nga ang pag-uusap nila. Nang makapasok na nga sila sa loob ng sasakyan, hinarap niya kaagad ang lalaki. Bigla niyang naisip ang buntis na kasama nito noon sa department store. Ayaw niyang makasira ng pamilya. Bakit kailangan mo pa akong guluhin, Hans, ha? Di ba may pamilya ka na? Ano na lang ang sasabihin ng asawa mo na nakikipagkita ka sa ex-girlfriend mo? Kunot noong tanong nga ni Samantha. Nagsalubong naman ang kilay ni Hans. Asawa? Sinong may sabing may asawa ko? Umirap nga ang babae. Nakita ko kayo sa department store nitong nakaraan lang at magkasama kayo. At saka namimili ng pambatang damit. Hans, please. Luba,
Nahinto nga ang pagsasalita ng babae nang makitang tumatawa ito. Tinignan niya ito ng masama. Anong nakakatawa? Nakataas ang kilay nga niyang sabi. Hindi ko siya asawa, Sam. Pinsan ko siya at sinamahan lang na mamili dahil nasa Hong Kong ang asawa nito for business trip. Napakagatlabi nga si Samantha sa hiya. Bakit ba naman kasi nag-a-assume siya kaagad? At isa pa, aminin man niya o hindi, na-miss din niya ang pagtawag nito sa kanya ng Sam. Wala akong pakialam. So ikaw ang nagpapadala ng mga damit kay Shane? Diretsahang tanong nga ni Sam. Yes, dahil anak ko siya. Bakit mo siya tinago sa akin, Sam, ha? Tanong nga ng lalaki na may lungkot sa mga mata. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya alam pero hindi siya makaramdam ng galit rito. Hindi kita niloko, Sam. Si Irene yun, ang babaeng may gusto sa akin. At bigla na lang akong hinalikan tapos niyakap. Hindi mo pinakinggan ang paliwanag ko. Malungkot nitong sabi. Hindi siya nagpadala. Sa sinabi nito lalo na ang mapupungay nitong mga mata na nakatitig sa kanya at nagsusumamo. Huminga si Sam ng malalim. Palaisipan talaga sa kanya kung paano nito nalaman na anak nito ang sanggol. Sinong nagsabi sa'yo na anak mo si Shane? Tanong nga niya. Lukso ng dugo. Tsaka hindi mo pa nakikita? Sa kilay at labi magkahawig kami. At isa pa, ako ang unang lalaki na nakakuha ng pagkabirhen mo, Sam. And I know that. Nandito ako para maging ama ni Shane. At wag mo naman sana yun ipagkait sa akin at sa anak ko. Dahil kahit hiwalay na tayo, anak ko pa rin siya. May diin nga nitong sabi. Oo, anak mo si Princess. Anong gusto mong mangyari ngayon? Tanong nga niya. Titira ako sa bahay mo, Sam, para maalagaan ko ang anak ko. Pakiusap nga niya. Hindi pwede. Sagot naman ng babae. Give me 2 weeks. Na makasama ang anak ko kahit 2 weeks lang. Pagkatapos noon, aalis na ako sa bahay mo at bibistahin ko na lang at susustentuhan. Yun lang ang hiling ko, Sam. Huminga siya ng malalim. Wala namang dahilan para ipagkait niya iyon at tumango siya. Ang hindi alam ni Samantha ng mga sandaling iyon ay may plano si Hans. Huminga ng malalim si Hans nang mai-zipper nga ang malaking bag niya. Ngayon siya pupunta sa bahay ni Samantha. Isinukbit nga niya iyon sa balikat at lumabas ng silid. Hindi lang dahil sa gusto niyang mapalapit sa anak niya. Kaya siya titira roon, kundi dahil gusto rin niyang mapalapit muli kay Samantha. Isa nga itong plano. Gusto niyang maibalik ang samahan nila dahil aminin man niya sa hindi, mahal na mahal pa rin niya ang kanyang dating kasintahan. Nang makasakay na nga, si Hans sa kanyang sasakyan, pinasibad na nga niya yon patungo sa bahay ng dalaga. Nang makarating na nga ay kinatok nga niyang gate. Tao po! Sigaw nga ni Hans. Ilang sandali lamang ay lumabas na nga si Samantha, kalong ang anak na umiiyak. Kay sarap isipin na may anak sila ni Samantha. Pinapatahan nito iyon dahil umiiyak. Nang mabuksan nga nito ang gate, inilahad nga ng lalaking kamay dito. Napatingin sa kanyang dalaga pero inabot din niya sa kanyang bata. Hello Shane, si Daddy to. Saad nga ng lalaki sa anak at tinignan nga si Sam. Kaagad namang nag-iwas ng tingin si Sam. Halika na sa loob. Nagluto ako ng merienda. Wala si nanay kasi stay-in siya sa pinagtatrabahuan niya. Wika nga ni Sam habang papasok nga sila sa loob. Sa pagkakaalam niya sa isang grocery store, nagtatrabaho ang nanay nito. Doon pa rin ba siya nagtatrabaho? Tanong nga ni Hans nang makaupo na nga siya sa sofa at hindi na nga umiiyak ang sanggol. Oo, doon pa rin. Maganda ng sahod niya eh. Mukhang gustong-gusto ka nga ni Shane. Nakangiti namang nasabi ni Samantha. Ngumiti rin naman si Hans. Siyempre tatay niya ako eh. Saad nga nito na ikinawala ng ngiti nito. Nagpaalam nga ito na kukunin lang ang merienda na niluto para makapag-merienda na nga siya. Nang mailapag nga nito, iyon sa mesa sa sala, kinuha nito ang sanggol at nagpaalam na nga si Sam na paliliguan muna niya si Shane. Napabuntong hininga siya. Mukhang mahihirapan siyang paamuhin si Samantha pero hindi nga raw susuko si Hans. Gagawin niyang lahat, bumalik lang ito sa kanya, lalo na ngayon na may anak na sila. Matapos ang isinagawang operasyon, nagtungo si Hans sa kanyang opisina at nagbihis. Excited na nga siyang umuwi para makita muli ang mag-ina niya. Kaya nang makapagbihis nga kaagad siyang lumabas ng ospital. Pinabati siya
ng mga nakakasalubong niyang mga nurse at mga tagapagbantay ng pasyente na kakilala niya. 5:00 yun ng hapon at balak nga niyang lutuan ng hapunan ang dating kasintahan. Nang makauwi, kumunot ang noon niya nang makitang may sasakyan nga roon sa loob ng compound. Sino naman kaya ang bisita ni Samantha? Hindi nga napigilan ni Hans na itanong sa kanyang sarili. Wala si Samantha sa sala kaya naman umakyat nga siya. Nang pumasok nga siya sa loob, nang pumasok naman siya sa kwarto, nadatnan nga niya si Samantha kasamang lalaki na nakasama nito nang manganak siya sa ospital. Nag-uusap at mukhang sweet na sweet nga ang dalawa. Paano ba naman kasi halos magkalapit ang mukha nila habang nakatingin sa babing si Shane. Kumirot ang puso ni Hans sa nasaksihan. Tumikim nga siya at pilit na pinakalma ang sarili. Lumingon sa kanyang dalawa. Ngumiti ang lalaki, tumayo at inilahad ang kamay sa kanyang harapan. Bernard pala, boyfriend ni Sam. Seryoso ngang sabi ng lalaki. Tinanggap naman ni Hans ang pakikipagkamay nito. Ang lambot ng kamay, parang hindi kamay ng isang lalaki. Madiin nga ang ginawa niya. Kaagad namang binawi ni Hans ang kanyang kamay dahil naiirita siya. I'm Hans, the father of Samantha's child. May diin nga niyang sabi. I know, okay lang. Alam ko naman na dito ka nag-i-stay at naiintindihan ko yon. Alam kong kailangan ni Shane ng ama at hindi ko yun ipagkakait kahit nagsiselos ako. Sabi pa nga ni Bernard, bakit parang pilit ang boses nito? Parang pinipilit na maging lalaki ang boses. Sa isip-isip naman ni Hans at sa kung kasintahan nito si Samantha, bakit naman ito papayag na magkasama sila sa iisang bubong? Mag-ex? Magkasama sa iisang bubong? Parang imposible. Salamat. Sige, magbibihis lang ako. Ako nang magluluto ng hapunan natin. Paalam nga niya at pinuntahan ng anak sa kahinalikan sa pisngi. Tumingin naman si Hans kay Samantha na nahuli niyang nakatitig nga sa kanya. Kaagad namang nag-iwas ng tingin si Samantha. Aalis na rin ako kasi may pupuntahan pa ako. Sabi nga nito at umalis na. Ang bait ng boyfriend mo, Sam. Komento naman ni Hans at tinignan siya nito. Oo, mabait talaga yun. Ako nang magluluto ng hapunan natin. Alam ko naman na pagod ka sa trabaho. Ikaw na lang ang mag-aalaga muna kay Shane. Total hindi naman siya iyakin kapag ikaw ang nag-aalaga sa kanya. Saad nga nito, nagpaalam muna siya na magbibihis at nang matapos ay bumalik na nga siya sa silid ng babae. Iniabot nga nito si Shane sa kanya. Kitang-kita niya ang pagod sa mukha nito sa maghapon na pagtatrabaho. Hindi niya napigilang haplusin ang pisngi nito. Napatitig nga ito sa kanya. Bigla niyang binawi ang kamay. Pasensya na. Pagod ka tuloy sa pag-aalaga kay Shane. Hinging paumanhin naman ni Sam kay Hans. Ngumiti lang naman si Hans at hinaplos ang pisngi ng anak. Ayos lang. Basta para kay Shane. Gagawin ko. Ganun ko siya kamahal. Yun lang at nagpaalam na nga ang lalaki na magluluto ng hapunan. Nang matapos nga ang duty ni Hans, isang araw ay umiwi na nga siya. Excited siyang makita ang kanyang magina. Pero bago yun dumaan muna siya sa isang cake shop para bumili ng ubi cake na paborito ni Samantha. Nang makarating roon ipinark nga niya ang sasakyan sa gilid noon. Lumabas saka pumasok sa loob. Napakunot nga siya nang makakita ng pamilyar na muka. Kilala niya ito, si Bernard na boyfriend ni Samantha. May kasama nga itong lalaki. Sa isang mesa, nag-uusap ang dalawa hanggang makita nga niya na hinawakan ng lalaki ang kamay ni Bernard. Anong ibig sabihin nito? Na isa sa kanila bakla? Lumapit nga si Hans sa dalawa at mukhang hindi naman siya napansin ni Bernard dahil nakatuon ang atensyon nito sa kausap. Bernard, sambit nga ni Hans sa pangalan ng lalaki. Lumingon si Bernard at nanlaki ang mga mata nito nang makita nga si Hans. Hans, anong ginagawa mo dito? Tanong nga nito. Sino ka? Tanong naman ang kasama ni Bernard. I'm Hans. Hindi mo man lang ba kasama dito ang girlfriend mo na si Samantha? Tanong nga niya sabay turo kay Bernard. Natawa naman ng mahina ang lalaking kasama ni Bernard at tinignan ng kaharap. Paki-explain sa kanya. Darling, maybe he deserves to know the truth. Saad nga nito. Magagalit si Samantha. Matigas naman na sabi ni
Bernard, pero bigla rin nagbago ang ekspresyon ng mukha nito nang titigan ito ng lalaki. He deserves to know the truth, Nard. May diin naman na sabi ng lalaki. Huminga ng malalim si Bernard. Fine. Payag nga nito. Inginuso nga nito ang upuan para maupo nga. Si Hans. Nagsimula na nga itong magkwento. Sinabi nito na bakla nga siya talaga at napagkasunduan lang nila ni Samantha na magpanggap na magkasintahan para isipin niya na may kasintahan na nga ang babae. Alam mo naman na nagalit siya nang pagtaksilan mo. Sambit pa nga nito. Ipinaliwanag nga niya na hindi niya pinagtaksilan si Samantha. Hindi niya yun magagawa sa taong mahal niya at ipinaliwanag nga din ni Hans ang nangyari nang makita nga siya ni Samantha na may kahalikan at kayakap na babae. Napatango-tango at napao na nga lamang ang dalawa. Bumuntong hininga si Bernard. Alam mo ba, mahal ka pa rin ng babaitang yun. Kaya kung mahal mo pa rin siya, gumawa ka ng paraan para makuha mo ulit siya. Please, huwag mong sasabihin to. Naku, makakalbo ako noon. Pabakla pa nga nasabi ni Bernard na ikinatawa nga ni Hans. Magkasintahan pala ang dalawa na kaharap niya. Nagpaalam na nga si Hans rito at nagpasalamat dahil magaan na nga ang loob niya sa kaalamang single nga si Samantha talaga. Nagtungo na nga si Hans sa counter at binayaran na nga ang cake niya. Saka pinasibad na nga ang sasakyan pa uwi na may malapad ng ngiti sa mga labi. Hapon yun nang magkaroon nga ng bisita si Samantha. Walang iba kundi si Claudia. Kaagad niyang pinatuli ito sa loob ng bahay. Kukuha nga sana siya ng merienda nito nang pigilan nga siya nito sa kamay. Hindi na ako magtatagal, Samantha. Nandito ako dahil may sasabihin ako importante. May malamlam na mga mata. Pakiramdam niya ay may problema nga ito. Tumango ang babae at naupo na nga sa katapat nitong sofa. Anong sasabihin mo? Tanong nga niya. Nagbaba naman ito ng tingin. Sorry. Dahil sinabi ko kay Hans ang totoo. Bungad na pag-amin na nga ng kanyang kaibigan. Dagdag pa nga nito, nakipagkita ako sa kanya para aminin ng totoo na anak niyang sanggol na iniluwal mo. Anak niya si Shane. Pag-amin nga ni Claudia. Nabanggit na niya kasi sa mga katrabaho ang pangalan ng anak niya. Napaawang ang labi nga ni Samantha sa natuklasan mula kay Claudia. Hindi niya akalain na sasabihin niya ni Claudia. Matagal na nga niya itong kaibigan at pinagkakatiwalaan. Malapit ito sa kanya. Huminga siya ng malalim dahil biglang tila bumigat ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nabetray siya. Huminga ng malalim si Samantha dahil biglang bumigat ang kanyang dibdib. Pinanatili niyang kalmado ang sarili. Kailangan niyang malaman ng dahilan kung bakit nito yon sinabi. Bakit mo ipinagtapat yun? Sana man lang hinintay mo na ako na makapagsabi sa kanya. May hinanakit nga na saad ni Samantha. Nagbaba ito ng tingin. Alam ko kasi na hindi mo sasabihin yun kay Ethan. Kilala kita, Samantha. Kailangan ng bata ng ama at karapatan yun ni Hans na malaman ng totoo. Mahinahon naman nasabi ni Claudia. Huminga siya ng malalim. Kahit na, Claudia, dapat hindi mo ko pinangunahan, di ba? Dapat pinayuhan mo ko para ako na mismo ang nagsabi. Sa totoo lang, galit ako dahil pinangunahan mo ko. Pero pipigilan ko ang sarili ko para sa samahan natin. Nangyari na yon at tapos na. Maganda naman ang naidulot ng ginawa mo dahil maayos ng pakikitungo ni Hans sa akin. Nakangiti nga na saad ni Samantha. Biglang tumulo ang luha sa mga mata ng kaibigan. Tumabi sa kanya at niyakap siya at nagsorry. Saad pa nga nito? Thank you, Sam. Napakabait mo talaga. Madamdamin nga nasabi ni Claudia. Hinagot-hagot naman ni Sam ang likod nito at nagpaalam na kukuha ng merienda para sa kanilang dalawa. At pagbalik nga, nagkwentuhan pa nga sila tungkol sa kaganapan sa opisina. Hindi maiwasang mapatingin ni Samantha sa wall clock habang nagluluto nga siya ng hapunan. Ngayon sana ang pag-uwi ng kanyang ina pero nagkayayaan ito at ng mga katrabaho na pumunta sa Baguio para mamasyal. Alam na rin ito na nasa bahay nga nila si Hans. Sinabihan talaga siya na karapatan nito na makasama ang anak. Matapos makapagluto ng kanin, bumilis nga ang tibok ng puso niya nang makarinig ng ugong ng sasakyan sa labas ng bahay. Lumabas siya ng kusina at nakita nga niya si Hans na papasok ng bahay.
hindi niya maiwasang mapatitig rito. Napakagwapo talaga nito, kahit simple lang ang suot. Hindi niya akalain na sa loob ng ilang araw nilang magkasama, natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na umiibig muli sa lalaki. Pero baka hindi lang talaga nahahalata ni Sam na never naman talagang nawala ang nararamdaman niya para dito. Lalo na nang malaman nga niya na hindi naman pala siya nito niloko. Ngumiti nga si Sam. "Good afternoon." Bati pa nga ng lalaki sa kanya. Binati rin naman ni Sam si Hans pabalik. Napatingin siya sa hawak nitong box. Wait, cake ba yun? Parang may idea na nga siya kung anong dala nito. "Para kanino yung cake?" Tanong nga niya. Malay ba niya kung para sa kanya yun? "Para sa'yo. Alam kong paborito mo to, Sam." Lumapit nga ito sa kanya at iniabot nga ang box ng cake. Matapos magpasalamat, nagtungo na nga sila sa hapagkainan para kumain, para maaga nga silang matapos. Napatighay nga si Samantha dahil sa busog. Sobrang napagod nga siya ngayong araw dahil sa pag-aalaga ng bata at pag-aasikaso sa bahay. Nasa tabi niya si Shane at mahimbing na natutulog. Kinuha niya ang box ng cake at binuksan yun. Halos maglaway nga siya nang makita ang bilog na ube cake. May mga chocolates yon na toppings. Kinuha niya ang kutsilyo at umiwa nga nun. Kinuha niya ang platito sa tabi para ilagay doon ang slice ng cake. 2 platito yon. Kinuha naman ni Sam ang isa at nilagyan at ibinigay nga kay Hans. Nang tignan niya ito, nahuli niyang nakatitig ang lalaki sa kanya na may ngiti sa labi. "Mabuti naman at nasiyahan ka sa cake na binigay ko," sabi nito habang titig na titig sa kanya habang may ngiti sa mga labi. Ngumiti naman ang babae at napakasarap pagmasdan ng ngiti nito. "Paborito ko eh. Halika na nga, kain na tayo." Paanyaya nga ni Sam. Nagsimula na nga silang kumain hanggang sa maalala nga niya ang ginawa niyang paglilihim nang ipagbuntis nga niya si Shane at balak pa nga niya talaga itong itago. "Hans," tawag pansin nga niya rito. Nag-angat ito ng tingin. Gusto ko lang humingi ng tawad sa paglilihim ko kay Shane. Alam kong mali talaga ang ginawa ko dahil kahit nanloko ka, hindi naman dapat ganun." Mga angal na nga sana ito nang itaas niya ang kamay at bahagyang natawa para patapusin siya. "Hindi ka naman pala nagloko. Dapat sinabi ko pa rin sa'yo. Dapat kinausap pa rin kita. Pinangunahan kasi ako ng takot at galit eh. Dahil na rin sa mga na-experience ko nung bata ko. Ganun pala yun no? Na pag na-trauma ka, kapag nangyari ulit parang feeling mo totoo." Anya, hinawakan naman ng lalaki ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. "Naiintindihan ko ang pinagdaraanan mo, Samantha. Naiintindihan ko rin kung bakit inilihim mo si Shane. Hayaan mo, kalimutan lang natin ang nakaraan. Ang mahalaga, yung ngayon." Ngumiti nga ito sa kabinitawan ng kamay ni Sam at idinampi ang hinlalaki nito sa gilid ng labi ng babae para punasan ang cake na naroon. Dumampi tuloy ang daliri nito sa labi niya. Nakita niyang napatingin roon si Hans. Napalunok nga siya sa kung paano nito titigan si Sam. "Can I kiss you?" Tanong pa nga nito na parang may magpagsusumamo. Tumango naman ang babae bilang tugon sa tanong nga ni Hans. Gusto rin naman niya na halikan siya nito. Nagningning ang mga mata ni Hans sa tugon niya at dumukwang para halikan siya. Smack lang yon. Nang matapos pinagdikit nito ang kanilang ulo. "I miss you, Samantha." Buong puso nga nasabi ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya nang maalala na nagpanggap pala siya na may kasintahan. "Hindi natin dapat yun ginawa, Hans." "May kasintahan?" "Wala kang kasintahan." Pagpuputol nga ni Hans sa sinasabi ni Samantha. "Nagkita na kami ni Bernard sa cake shop kanina at may kasama siyang lalaki na kasintahan pala niya. Umamin na siya sa akin na isa siya palang bakla at hindi talaga kayo magkasintahan." "Bakit ka nagpanggap na may kasintahan ka?" Tanong pa nga ni Hans. Nagbaba siya ng tingin. "Ayoko lang kasi naisipin mo na hindi pa ako nakamove on sa'yo." Sagot naman ni Samantha. "Nakapag-move on ka na ba?" "Don't worry. 2 weeks lang naman ako rito eh. Aalis din ako at susustentuhan ko na lang ang bata." May hinanakit kunwari na saad nito.
Lumayo ito sa kanya at akmang aalis na nga ito nang magsalita siya. Madahilan para matigilan ito. Yun nga ang mahirap eh. Hindi ako makapag-move on. Paano ko makakapag-move on? Yung bata na dinadala ko ng 9 na buwan, ikaw ang ama. At nang isinilang ko siya, kamukha mo pa. At ikaw pang nagpaanak sa akin. Isipin mo, paano ko makakapag-move on nun, ha? Tanong nga ng tuloy-tuloy ni Samantha. Dahan-dahan na lumapit nga sa kanya si Hans habang titig na titig sa kanyang mga mata. Nang gahibla na nga lamang, ang layo nila sa isa't isa. Nagsalita ito. Hindi rin naman kita nakalimutan sa loob ng 10 buwan, Samantha. Mahal na mahal pa rin kita. Hanggang ngayon, lagi kong ipinapanalangin na sana isang araw magkita tayo o kaya ay magtagpo ang ating landas. At dininig ng Diyos yun. Dahil hindi lang tayo pinagtagpo, pinagsama pa at nagkaroon ng anak. Sabi nga ni Hans. Sa kahinapit nga si Sam palapit sa kanya. Siniil ng mariin na halik sa labi. Pinadama nito sa halikang pagmamahal sa kanya at ganon din naman ang ginawa ni Samantha. Nang matapos ang halik na yun, pinagdikit nga nila ang kanilang noo. Naalala bigla ni Samantha si Claudia. Nga pala, nagpunta rito si Claudia kanina at ipinagtapat ang ginawang pakikipag-usap sa'yo para sabihin na ikaw ang ama ni Shane. Bakit hindi mo sinabi na kinausap ka niya? O bakit hindi ka nalang dumiretso pa sa akin? May paimbe-imbestiga ka pang nalalaman. Nagtatampo nga niyang sabi. Hindi mo ba alam na halos magkalamat na ang pagkakaibigan namin? Pasensya na. Gusto ko lang naman na siya mismo ang magsabi sa'yo noon. Kinuusap niya ako at masaya ako sa kaalamang ako ang ama. Sabi nga ni Hans. Mas pinakatitigan nga siya nito. Mahal kita, Samantha. Nagpapasalamat ako dahil ikaw ang ina ng aking anak. Puno ng sinseridad na sabi nga ni Hans. Mahal mo pa rin ba ako? Nagsusumamo nitong tanong. Wala nang dahilan pa para magsinungaling siya dahil hindi naman nawala ang pagmamahal niya kay Hans. Mahal pa rin kita, Hans. Hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa iyo eh. Pagtatapat nga niya at nang gabing yun, may namagitan nga sa kanila ni Hans. Nagising si Samantha sa pakiramdam na may humahaplo sa buhok niya. Dahan-dahan nga niyang iminulat ang kanyang mga mata at nasilayan ang maamong mukha ni Hans. Ngumiti ito sa kanya. Good morning. Bati nga nito at akmang hahalikan siya nang takpan niya ang kanyang bibig. Hindi pa ako nagmumog. Pagalit nga na sabi niya. Natawa nga ito ng mahina. Ayos lang sa akin. Saad nga nito at kinindatan siya. Inirapan niya ito. Tumayo siya at nagtungo sa banyo para magmumog. Sumunod pala si Hans para magmumog rin. Nang tapos na nga sila, hinarap nga siya ni Hans. So pwede na? Tanong pa nga nito habang nakatitig sa kanyang labi. Siya na ang kusang humalik rito. Humalik rin ito pabalik sa kanya ng buong pagsuyo at pagmamahal. Magluluto lang ako ng agahan natin. Paalam nga niya. Binigyan nga siya ng halik nito sa noo bago siya pinayagan. Nang biglang umiyak nga si Shane, kaagad naman yung kinarga ni Hans at nagpaalam nga sa kanya. Nalalabas para nga masinagan ng sikat ng araw ang bata. Habang nagluluto, may nakapaskil ng ngiti sa mga labi ni Samantha dahil buol na sila ngayon. Nang makapagluto na nga ito ng agahan, nagtungo nga siya sa labas para tawagin si Hans at makapagagahan na nga sila. Nakita niya ito at nakatalikod nga sa kanya. Lumapit nga si Sam. May kausap ito sa telepono. Akmang tatawagin na nga niya ito nang marinig niya ang sinabi ni Hans sa kausap. Ayokong malaman ni Samantha ang totoo, Brad. Tiyak na magagalit siya sa akin. Sabi nga ni Hans. Hindi maiwasan ni Samantha makaramdam ng kaba. Ano kayang pinag-uusapan nila? At ano yung hindi niya dapat malaman dahil magagalit siya? Ang daming tanong sa isipan ni Samantha ng mga sandaling yun. Gusto muna nga niyang makinig kaya nanatili nga siya roon. Brad, kapag nalaman niya na binayaran kita para kausapin si Claudia, tiyak na kamumuhian niya ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Brad. Saad nga nito. Bumalik siya sa loob nang makarating nga siya sa kusina. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa isip-isip nga ni Samantha, ginamit na naman ito ang pera para malaman nga at makuha ang kanyang gusto. At nagbayad pa pala siya
kay Claudia para lang sabihin ni Claudia ang totoo sa kanya. Hindi nga sinabi ni Claudia sa kanya na hindi nito tinanggap ang pera, kaya ang akala nga ni Sam ay tinanggap nga niya iyon kapalit ng impormasyon, kaya sumakit nga ang loob nito. Habang kumakain sila ay tahimik lamang si Sam, kaya naman tanong ng lalaki, "Kanina ka pa hindi umimik ah. May problema ba, Sam?" Tanong nga nito. Kinuha niya si Shane at pinadede. Tinignan niya si Hans ng masama. "Baka may gusto kong sabihin sa akin." Tanong nga nito. Kumunot ang noo ng lalaki. Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib dahil sa ekspresyon nito. "Ano yun? Wala akong alam na pwede kong sabihin sa'yo." "Narinig ko kanina, may kausap ka. Nagbayad ka pa talaga ng ibang tao at binayaran mo ang sarili kong kaibigan para lang makuha ang gusto mo? Bakit? Wala ka bang tiwala na sabihin ko sa iyo ang totoo at kailangan mo pang gawin yun? Kung kinausap mo sana ako, edi sana nalaman mo kaagad ang totoo at hindi mo na kailangan pang gamitin ang pera mo." May diin nga niyang sabi. Pinipigilan nga nitong mapasigaw. "Alam ko na wala kang balak kausapin ako, Samantha. Kaya kinailangan kong gawin yun. At isa pa na rason dahil gusto kong malaman ang totoo para may dahilan ako na lapitan ka at makipaglapit sa'yo. Ayoko naman nakausapin ka kaagad. Baka lumayo kayo lalo sa akin." Saag pa nga nito, desperado lang talaga ako, Sam, na malaman ang totoo. Bigla itong napaluhod sa babae. "Patawarin mo na ako, mahal." Saad nga nito at hinawakan pa nga ng magkabilaan ang kanyang pisngi. Tila lumambot naman ang puso ni Sam sa eksplanasyon nga ni Hans. Kaya wala nang ang dahilan pa para hindi niya ito mapatawad. Nobody's perfect, ika nga, at isa pa ito rin ang ama ng kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki. Nagtaas ito ng tingin at hilam ng luha ang mata nito. "Tumayo ka na nga dyan. Ayos na sa akin yun. Naiintindihan ko na kaya pinapatawad na kita, Hans. Wala naman perpekto sa mundong to. Lahat tayo nagkakamali. Minsan nagagawa natin ng isang bagay dahil ang akala natin yun ang tama. Gaya ng ginawa ko. So quits na tayo ngayon." Saad pa nga nito. Tumayo si Hans at buong higpit nga siyang niyakap. "Salamat, Samantha." 6 na buwan na nga si Shane, kaya napilitan sina Hans at Samantha na kumuha na nga ng yaya. Nasa nursery ng bahay ang mga ito, kaya siya ngayon ang nakatoka sa pagluluto. Minsan nga, si Annie ang yaya ni Shane ang nagluluto kapag siya ang nag-aalaga ng bata. Mabait ito at mapagkakatiwalaan. 18 anyos na nga ito at nag-iipon para sa pag-aaral sa kolehiyo. Abala siya sa paghihiwa ng karne ng baboy nang may tumunog sa cellphone ni Samantha. Tinignan niya ang caller at si Hans ngang tumatawag. Bakit naman siya tumatawag? Baka magpapaalam para mag-overtime. Anya sa kasinagot ang tawag. "Baby," sabi nga nang nasa kabilang linya. "Napatawag ka?" Tanong naman ni Samantha. "Bakit, ayaw mo bang tumawag ako?" Kunwari nagtatampo nitong tanong. Napangiti siya roon. "Hindi naman. Minsan kasi. Tumatawag ka kapag need mo nang mag-overtime." Saad niya. "Mga 10 na ako uuwi, hintayin mo ko ha. Marami kasi akong gagawin, okay lang ba?" Masuyong tanong nga ng lalaki. Napakagatlabi naman si Sam. Miss na nga niya ito kaagad pero kailangan itong unahin ang trabaho para sa kinabukasan nila. "Oo naman, I miss you." Sabi pa nga niya. "I miss you too. I love you." Malambing nga nasabi ni Hans matapos niyang tugunan yun ng isang matamis na "mahal kita." Pinatay na nga niyang tawag at ipinagpatuloy ang ginagawa. "Bantayan mo muna si Shane, Annie ha. Hihintayin ko lang si kuya mo." Utos nga ng dalagita. Nakaagad namang tumango. Napatingin siya sa wall clock ng silid. 9:30 na ng gabi. Tumalo ng puso niya. Kaagad siyang bumaba ng hagdan at lumabas ng bahay. Palabas na naman si Hans, kaya sinalubong niya ito ng yakap. "I miss you." Madamdamin nga niyang sabi at isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Hinalikan nito ang kanyang buhok. "I miss you too." "Pasuyo sana ako, Sam. Pwede bang buksan mo ang likuran ng van?" Tanong nga ni Hans sa babae. Kumunot ang noo naman ni Samantha. Ano naman ang meron sa van? Siisip-isip nga niya. "Bakit?" Tanong pa nga nito. "Basta, buksan mo na lang please." Pakiusap nga niya.
Lumapit nga si Sam sa van at binuksan. Hindi naman yon mahirap buksan dahil bahagyang nakaangat na nga yun. Nakikita nga niya yun. Liwanag sa loob nang mabuksan na nga napatakip na nga lamang si Samantha. Nang bibig nang makita ang loob ng van. Punong-puno ng bulaklak at mga lobo na hugis puso at ang higit na nagpaawang ng labi niya ay ang mga salitang, "Marry me." Nasa tingin niya, styrofoam yon at sa gitna nun may maliliit na bombilya na may iba't ibang kulay. Hans, naputol nga ang sasabihin ng babae dahil paglingon nga niya, nakaluhod na nga sa harapan niya ang kasintahan at may nakalahad na kahon na naglalaman ng singsing na may diamante. Oh my gosh, gulat nga na sabi ni Sam at bahagya pang ang napaatras. "Will you marry me, Sam? Are you willing to spend the rest of your life with me?" Tanong pa nga nito. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at tumango-tango. "Yes," sigaw nga niya at inilahad ang kamay nito. Nangingiting tumayo nga si Hans at isinuot sa kanya saka siya niyakap. Nakarinig sila ng palakpak. Napatingin sila roon. Si Annie nga yun. "Congratulations ate at kuya!" Sigaw nga nito. At sa harap mismo ng dalaga hinalikan siya ng asawa na ginantihan niya rin ng masuyong halik. Nang mga sandaling yun nag-uumapaw ang kaligayahan sa puso at alam niyang kumpleto na nga siya. Hindi na nga nila pinatagal pa dahil marami na rin silang nasayang na mga panahon na dapat ay magkasama sila. Pagtapos nga ang ilang buwan na preparations, ikinasal na nga rin sa wakas sina Samantha at Hans. At wala na nga silang